The Makabayan Bloc Senate slate has filed their certificates of candidacy today. Let's get more information about that with mobile journalist Merimon Reyes reporting to us live from Manila Hotel Tent City. Merimon, ano ba ang pinaka-message ng Makabayan Bloc after nila mag-file ng COC nila? Yes, Angela, ngayon sa pang-apat na araw ng filing of COCs, ang isa sa pinaka-nakita natin bandang alas 8 ng umaga ay itong Makabayan Bloc. At ongoing pa sila dahil 11 ang kasama dito sa kanilang senatorial slate at sila nga itong sinasabing oposisyon ng bayan. Ilan sa mga nagsalita na dito ay si Franz Castro mula sa ACT Teachers Party List. At isa sa pinaka-tinututukan niya ay yung mga karapatan nga raw para sa guro at sa educational sector. Kasama na dito yung maliit ngang sweldo ng mga guro at yung iba pang mga serbisyo at pribilehiyo nila na kailangan daw na matutukan. Si Arlene Rosas din, na isang Gabriela Party List representative, nagsalita na rin kanina. At ang pag-usapan nga dito yung tungkol sa mga karapatan na may kinalaman sa kanila, lalong-lalo na sa kababaihan. At pagdating nga daw sa larangan, ito importante ang information dissemination para daw sa mas tamang pag-uusap, lalong-lalo na sa mga explicit na topic related sa mga kababaihan tulad ng sex workers na naging issue sa mga lumipas na taon. Kasama rin dito yung sinasabi nga na yung death penalty nga daw ay tinitignan na dapat na aralin. Pero ang sinabi nila, ang panig nila dito, pagdating sa heinous crimes na related sa rape, hindi raw dapat death penalty ang magiging sagot, kundi yung tuloy pa rin doon sa ibang pagpapaparusa sa kanila. Nagsalita rin mula sa Kilusang Mayo itong si Jerome Adonis at ang napag-usapan nga dito yung tungkol naman sa sweldo. So gusto nang mabuwag yung pagkakaiba ng minimum wage dito sa NCR at sa mga probinsya at gusto niya nang madoble na ito sa 1,000 para nga raw magkaroon ng mas magandang pagkakataon at access sa mga pangangailangan at bilihin ang mga Pilipino. Ang hinihintay pa natin magsalita dito si Danilo Ramos mula sa Kilusang Magbubukid. Nagsalita na rin si Modi Floranda mula naman sa Piston at sinabi niya naman dito yung mga karapatan daw ng transportation sector ang dapat daw na matutukan. Isa sa mga narinig natin bago tayo na tumayo dito ay yung doon nga sa paggawa daw ng mga highway, ng mga skyways. At ang nakikinabang lang daw nito ay hindi ang transport sector kundi yung mga negosyante nga raw. So kung mabibigyan siya ng pagkakataon na makaupo sa Senado, yung mga batas na may kinalaman sa pagprotekta sa karapatan ng transport, yun daw ang tututukan niya. Lisa Masa, hinihintay din natin ito. Si Amira Lidaso naman na nagsasalita sa likuran natin ngayon. At isa sa pinakatinututukan niya ay yung mga karapatan daw, safety and security ng Moro at ng Muslim community. Nagsalita na rin kanina mula sa Pamalakaya itong si Ronel Arambulo. At ang napag-usapan naman dito dahil isang nga siyang mangingisda, yung West Philippine Sea, yung mga karapatan daw nito, lalong-lalo na yung mga batas na pinakahawakan ng pamahalaan at ng gobyerno, foreign policy, dapat daw manatili ito yung interes sa Pilipinas at hindi raw sa karatig bansa o sa iba man. Nagsalita na rin si Teddy Casino mula sa Bagong Alyansa Makabayan Chair. Siya ngayon ang tinitignan niya mass movement at saka voters education ang magiging kasagutan para nga daw makilala silang mga ordinaryong Pilipino lang na tumatakbo sa Senado. Bukod dito, anti-dynasty law, ito ang isa sa gusto niya matutukan. Hindi raw dapat itong mga political personalities na nakikita raw natin, hindi raw dapat sabay-sabay, hindi raw dapat sunod-sunod na pumapasok. Isa-isa lang daw para mabalanse nga itong pamamahala sa bansa. Jocelyn Andamo mula sa Filipino Nurses, gusto rin tutukan itong healthcare system, yung mga karapatan ng healthcare workers, private and public, lahat ng ito gusto rin niya. Pati si Mimi Doringo, patatapos din kanina, siya ang Secretary General ng Kadamay at isa siyang maralita. Yun yung sinabi niya. Kahit wala raw siyang political background, tsaka yung educative background na posibleng araw na iharap sa kanya ng mga boboto o ng mga tao, hindi raw ito sapat na rason para raw buwagin siya sa options. Dahil sila nga raw itong maralita, sila mga ordinaryong Pilipino, ang tunay raw na nakakaranas sa paghihirap. At tinatawag niya nga dito yung ibang mga kongresista, mga senador, na hindi raw nila nakikita sa oras ng kanilang pangangailangan. So far sila pa lang nandito dahil nga isang oras ang tumatakbo at isa-isa pa lang din nagsasalita ang mga kasama dito sa Makabayan Bloc. Inaasahan natin na may darating pa sa susunod na oras. Angela Adulo. Merimon, pakilinaw nga natin kung ano yung mga gagawin nila, particularly sa kanilang kampanya, para mas makilala sila ng tao. Kasi aminin naman natin, let's be honest, no, na hindi sila nakakasama doon sa mga Magic 12 sa survey, hindi sila kasama sa mga popular list of aspirants para sa Senado. So, anong gagawin nila para mas mapalawak yung kanilang kandidatura, yung kanilang campaign, para mas makilala sila ng mga botante?
Angela, ang isa sa pinaka-ninote ng Makababayan Block ngayong araw na ito, hindi na raw sapat na tingi-tingi lang yung pagtatakbo nila. Kasi last time, sila mismong mga nangangandidato, be it member na sila ng Congress tulad ni Franz Castro, hindi na sapat na mag-isa lang sila. So ngayon, nag-join forces sila all together. So ine-expect nila ngayon na yung kanilang impluwensya bilang representatives ng iba't ibang sektor sa bansa, ito yung magsisilbing calling para nga raw sa mass movement, information, awareness at kaalaman daw ng mga tao tungkol sa kung sino yung pwedeng maboto at magsilbing options pagdating sa Senado. Angela. Ngayon, ang sinasabing maaaring mas maraming mga kilalang personalidad ang magpa-file ng kanilang COC ngayon dyan sa Manila Hotel Tent City dahil October 4 at dahil nga daw yan sa Feng Shui. May mga naririnig ka na ba kung sino-sino ito? Mary Mon. Abangan natin dito kung dadating na ang mga Bilyar, ang mga Cayetano, Tulfo Brothers, titingnan din natin kung pupunta sila dito. At saka maraming iba pa. Hinihintay din natin iba pa ang mga party list representatives or nominees. Sila Attorney Chel Jokno din, titingnan natin kung darating din sila ngayong araw na ito. Even ang Binay, especially yung Bilyar, since dumating na yung Marcos dito, yung sila Senator Bato de la Rosa from PDP Laban, Bongo. So hintay na lang natin. At isa pang aabangan natin sa mga susunod na araw o oras ay itong si Mayor Baste Duterte. Kasi nga nasabi nila Senator Bato de la Rosa, open siya sa pagtakbo bilang senador kung sakali na si former President Rodrigo Duterte ay mag-decide na tumakbo naman bilang alkalde sa Davao City. So titignan natin sa mga susunod na oras kung sino pa ang pupunta dito. Alright, for the meantime, maraming salamat sa iyo, mobile journalist Mary Mon Reyes, live na nagulat mula sa Manila Hotel Tent City.